Isang maliwanag na hapon at pinili ni Manny Pacquiao na gugulin ito ng simple lang. Walang entourage, walang kamera, walang flashing lights, siya lang, ang kanyang asawa, at dalawa sa kanyang mga anak na naglalakad ng magkasama sa isang tahimik na public park. Sa wakas, ang boxing legend ay hindi world champion o senador. Siya ay simpleng ama na nag-i-enjoy ng oras kasama ang pamilya. Habang naglalakad sila, pinanatili ni Manny ang kanyang karaniwang kalmado at mainit na ugali, ngumingiti at kumukumusta sa mga taong nakakakilala sa kanya. Marami sa mga dumadaan ay hindi man lang nakilala kung sino siya. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt, jeans, at sneakers, mukha siyang ordinaryong tao na nag-i-enjoy ng peaceful na araw. Pero hindi lahat ay nakakita nito ng ganoon. Mula sa kabilang dulo ng park, nakatitig ang isang police officer kay Manny. Naningkit ang kilay ng officer na parang may nakakabagabag sa presensya ni Manny. Sa halip na makita ang isang family man, nakita niya ang isang taong, sa paningin niya, hindi dapat naroroon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang officer. Matigas ang tono, intimidating ang postura. "Hey, ikaw. Ano nang ginagawa mo rito?" Tanong niya nang may paghamak, habang tinitingnan si Manny mula ulo hanggang paa na parang naghahanap ng dahilan para makipag-away. Bahagyang lumingon si Manny, nagulat pero nanatiling magalang. "Magandang hapon, officer. Nag-i-enjoy lang ako ng oras kasama ang pamilya ko." Hindi lumambot ang officer. Sa halip, lalong nag-press, mas agresibo ang mga tanong. "Saan ka galing? Nakatira ka ba rito sa paligid? Ipakita mo ang BI mo." Gently hinawakan ng asawa ni Manny ang braso niya, may pag-aalala sa mga mata. Nervously tumingin ang mga anak sa pagitan ng ama at officer. Pero nanatiling kalmado si Manny. Matatag ang boses, respectful ang body language. "Wala akong nakikitang problema rito, sir," sabi ni Manny ng mahina, ayaw tumaas sa galit. "Kasama ko ang pamilya ko. Nag-i-enjoy lang kami ng araw." Hindi nasiyahan ang officer. Lalong lumakas ang hinala, malakas ang boses na maririnig sa buong park. Ilan sa mga dumadaan ay tumigil para manood, nararamdaman ang tensyon. At dumating ang sandali na magpapabago sa lahat. Ang sandali kung saan ang galit ng officer ay nagbanggaan sa tahimik na lakas ni Manny. Ang ginawa ni Manny ay nagpagulat sa lahat na naroroon. Lalong tumahimik ang park habang tumaas ang boses ng officer. Confrontational ang stance, nakapatong ang kamay sa sinturo na parang handa mag-escalate. Tinitigan niya ng diretsyo si Manny, binabaliwala ang mga paliwanag. "Hiniling ko ang BI mo. Huwag mong gawing mahirap pa." Dahan-dahang hinawakan ni Manny ang wallet, pero maingat ang galaw. Hindi siya nagpo-provoke. Hindi siya nagre-resist. Nagpapakita lang siya ng respeto, aral na nakaugat mula pagkabata. "Narito po ang aking BI, sir," sabi niya ng magalang habang iniabot ito. Pero sa halip na matapos ang sitwasyon, lalong nairita ang officer. Halos hindi niya tiningnan ang saka tumawa ng mapang-uyam. "Wala itong kwenta. Akala mo ba sapat ang card para patunayan na dapat ka rito? Sagutin mo ng maayos. Bakit ka nandito sa lugar na to?" Hindi mapakali ang asawa ni Manny, bumulong, "Umalis na lang tayo." Pero alam ni Manny na pag-alis niya ay maaaring gawing mas masahol. Kung tatalikod siya, baka isipin ng officer na defiance iyon. Kaya nanatili siyang nakatayo. "Officer, ipinaliwanag ko na. Nandito ako kasama ang pamilya ko." Yun lang. Lumapit pa ang officer, pinapaliit ang distansya. Matalim ang boses, puno ng hinala. "Huwag kang magmalaki sa akin. Ang mga katulad mo hindi naman karaniwang pumupunta rito kung walang gulo." Yung pangungusap na yon ay tumama sa karamihan. Marami sa mga nanonood ay napakilabutan. Narinig nila ang undertone, ang pangit na prejudice sa likod ng salita ng officer. Isang binata ang naglabas ng phone at nagsimulang mag-record. Nagsunod-sunod ang iba. Bumuo ng maliit na circle, taas ang mga phone, malaki ang mga mata, pero nanatiling hindi natitinag si Manny. Hindi kumurap ang mga mata. Hindi tumaas ang tono. "Wala po akong intensyong magmalaki, officer. Wala akong balak magdulot ng gulo. Ang hiling ko lang, tratuhin niyo ako tulad ng iba." Tumingkis ang panga ng officer.
Nawawala na ang kontrol niya sa sitwasyon, pero sa halip na pakikalmahan, lalo pang nagmalaki. Tumaas ang boses para makaagaw pansin. Huwag mo akong turuan. Swerte mo at hindi pa kita sinisilahan. May mga bulalas ng gulat mula sa mga nanonood. Surreal ang tanawin, isang police officer na nagbabanta sa isang lalaking ayaw lumaban pabalik. Isang lalaking sinalubong ang galit ng kababaang loob. Hinawakan ng mga anak ang kamay ng ina, kita ang takot sa mga mata. Nanginginig ang boses ng asawa. Manny, please. Pero nakatayo ng matatag si Manny. Hindi itinaas ang kamay sa galit, nanatili lang sa gilid ng kalmado. Ang katahimikan niya mismo ay tahimik na pagtutol. Ang pagtanggi na isuko ang dignidad. Patuloy ang pagre-record ng mga phone. Lalong lumalapot ang tensyon, bawat segundo ay parang mas mahaba. Nararamdaman ng karamihan na may mahalagang nangyayari. Bumulong ang isa, bakit pinagkakatiwalaan niya yon? Wala namang ginawa. Sumagot ang isa, hindi ko alam pero buti na lang nagre-record tayo. Humugot ng malalim na hininga si Manny at nagsalita ulit, respectful pero matatag. Officer, sinagot ko na ang mga tanong niyo. Humihingi ako ngayon, pakikalmahan niyo na ako kasama ang pamilya ko. Hindi naman kailangan to. Lumapit pa ang officer, naningkit ang mga mata. Hindi ikaw ang magsasabi kung ano ang kailangan. Ako ang may hawak dito. Lalong nagulo ang karamihan. Patuloy ang recording. Mula sa curiosity, naging outrage na ang atmosphere. Ano ba ang nagsimula bilang simpleng family outing ay naging public confrontation na hindi malilimutan? Kung nakakita ka na ba ng taong inabuso ng authority? Comment sa baba kung saan mo to pinapanood. Lalong tumalim ang tono ng officer sa bawat salita, matigas at agresibo ang postura. Ang park na dating puno ng tawa at kwentuhan ay naging tahimik na nakakatakot. Lahat ng mata ay nakatutok sa confrontation. Dinggin mo, singhal ng officer, lalong lumapit kay Manny. Kung hindi ka magko-cooperate sa gusto ko, pagsisisihan mo to. Hindi gumalaw si Manny. Hindi natakot. Kalmado ang mukha, pero may tahimik na lakas sa mga mata. Sanay siya sa confrontation. Sa ring, nakaharap niya ang pinakamabangis na boxer sa mundo. Pero iba to, hindi ito tungkol sa suntukan o titulo. Tungkol ito sa dignidad. Nag-cooperate na po ako, officer, sagot ni Manny ng pantay. Ipinakita ko ang isi ko. Sinagot ko ang mga tanong nyo. Wala nang dapat ipaliwanag pa. Ngumisi ang officer. Akala mo matalino ka? Pwede kitang dalhin sa station ngayon din kung gusto ko. Maghahanap na lang ang pamilya mo ng daan pa uwi nang wala ka. Mahinang napahinga ang asawa, hinigpitan ang hawak sa mga anak. Nagmamakaawa ang mga mata. Huwag mo nang ituloy. Bigyan mo na kung ano ang gusto niya. Bumulong ang anak, Papa, tara na. Please. Pero gently hinawakan ni Manny ang balikat ng anak, reassuring touch. Okay lang, bulong niya. Wala tayong ginagawang mali. Nakita ng officer ang discomfort ng pamilya, parang nakakuha siya ng lakas mula roon. Pumove ang dibdib, malakas ang boses sa park. Akala mo pwede kang tumayo rito at tanungin ako. Akala mo ba lampas ka sa batas? May bulungan sa karamihan. May umiling sa disbelief. May bumulong, bakit niya tratuhin ng ganyan? Wala namang ginawa ang tao. Patuloy ang taas ng mga phone, nakukuha ang bawat segundo. Bumulong ang isa, hindi tama to, lumalampas na siya. Binabaliwala ng officer ang lumalaking karamihan. Nakatuon pa rin siya kay Manny. Itinaas ang daliri, itinuro malapit sa mukha ni Manny. Last chance. Sundin mo ako o pagsisisihan mo ang pagtayo mo rito. Sumingit ang boses ng asawa, nanginginig sa takot. Manny, please. Hindi siya nakikinig. Umalis na tayo. Huwag mong i-risk to. Pero gently umiling si Manny. Alam niyang pag-alis ay magpapadala ng maling mensahe, hindi lang sa mga anak, kundi sa lahat ng nanonood. Ang pag-urong sa injustice ay magtuturo na dapat tiisin ang hindi patas na trato. Mas tumayo siyang tuwid, kalmado pero hindi bumibigay. Sa respeto po, officer, hindi ko po papayagang mapahiya. Wala po akong ginawang mali. Hindi po ako lumalabag sa batas. Namula ang mukha ng officer sa galit. Bumuhos ang galit.
Huwag kang sumagot sa akin. Isusuot ko sa'yo ang cuffs ngayon din. May mga sigaw ng gulat mula sa karamihan. May mga nanay na tinakpan ang mata ng mga anak, nararamdaman na maaaring maging mas malala. Nanginginig ang mga phone sa kamay ng mga nanonood, mabilis ang tibok ng puso habang nagre-record ng maaaring maging trahedya. Hindi na matiis ang tensyon. Hinawakan ulit ng asawa ang braso ni Manny, basa ang mata sa luha. Isipin mo ang mga bata, pakiusap. Sabihin mo na lang sorry. Bigyan mo na. Uwi na tayo. Pero nanatiling matatag si Manny, mabagal ang paghinga, serene ang mukha. Tiningnan niya ang asawa ng may pagmamahal. Pagkatapos, tiningnan ang officer ng may tahimik na pagtutol. Hindi po ako hihingi ng tawad sa pag-iral ko. Hindi po ako hihingi ng tawad sa pagiging nandito kasama ang pamilya ko. Respeto ko ang batas, pero hindi ko po ibubukod ang injustice. Bahagyang lumayo ang officer, nagulat sa katatagan ng boses ni Manny. Sa unang pagkakataon, may duda sa mukha niya, pero pinigilan ng pride at prejudice na umatras. Pero nararamdaman ng karamihan ang pagbabago. Lalong lumakas ang bulungan. Tumayo siya para sa sarili niya. Tama siya. Wala siyang ginawa. Lalong sumigaw ang officer, desperate na mapanatili ang kontrol. Sapat na. Akala mo ba bayani ka? Makikita mo kung ano ang mangyayari pag hinamon mo ang authority. Electric na ang hangin, puno ng takot at anticipation. Yakap ng mga anak ang ina, nanginginig. Malapit na ang kamay ng officer sa cuffs, pinigilan ng hininga ang karamihan. Alam ng lahat na may dapat mangyari. Alinman ay madadala ng hindi patas si Manny, o lalabas na ang katotohanan. At sa tahimik na tensyon na iyon, isang tanong ang nanatili sa isip ng lahat, sino ba talaga ang lalaking ito na ayaw mabali? Halos 50 katao na ang naipon sa standoff sa park. May nakatayo sa bench para makita ng maayos. May bulong-bulungan ng hindi sigurado kung lalapit ba. Patuloy ang pagbark ng officer sa galit. Kalmado, matatag, hindi natitinag si Manny. Pero biglang nagbago. Mula sa gilid ng karamihan, isang binata ang tumingin ng mabuti kay Manny, ikiniling ang ulo na parang inaayos ang memorya. Nagre-record na ang phone niya, pero biglang nagbago ang ekspresyon. Nanlaki ang mga mata. Wait, sandali, bulong niya sa katabi. Si Manny Pacquiao yun. Kumalat ang salita tulad ng apoy sa tuyong damo. Ano? Si Manny Pacquiao, ang boxer. Hindi nga. Tingnan mo nang mabuti. Siya nga yun. Si Manny Pacquiao talaga. Sa ilang segundo, kumalat ang bulungan. Nag-ikot ang ulo, nag-uusap ang mga boses. Mas itinaas ang mga phone, nag-zoom in, napagtanto na ang mapagpakumbabang lalaking nakatayo ng kalmado laban sa galit ng officer, ay hindi basta ama sa family outing. Siya'y global icon, 8 Division World Champion, senador, philanthropist na kilala sa buong mundo. Mula bulungan hanggang sigaw ng gulat. Mula gulat hanggang excitement. Oh and by God, totoo nga siya, sigaw ng isang babae, hawak ang dibdib. Si Manny Pacquiao yun na nakatayo dyan. Pero hindi napansin ng officer. Nakatuon pa rin siya sa pag-intimidate. Sabi ko isa pang salita at isusuot ko sa'yo ang cuffs dito mismo, sigaw niya. Pero nagbago na ang atmosphere. Hindi na takot at awa ang enerhiya ng karamihan. Shock at admiration na. Nagsalita ng mas malakas ang mga tao, hindi na natatakot marinig. Bakit niya tratuhin si Manny Pacquiao ng ganyan? Hindi niya ba alam kung sino ang kausap niya? Yan ang People's Champ. Senador siya sa Pilipinas. Live streaming na ang mga phone sa social media. Dumadagsa ang comments habang nakukumpirma ng viewers. Si Manny talaga. Hindi ka panipaniwala. Tingnan mo kung paano niya hinandle to. Pero si Manny mismo, hindi binanggit ang identity niya. Hindi siya nagmalaki. Hindi sinabi kung sino siya. Tumayo siya tulad ng ordinaryong tao, kalmado, mapagpakumbaba, composed. Tumingin ang asawa sa paligid habang kumakalat ang bulungan. Nakikita niya ang pagturo, pag-flash ng phone, pag-downing ng recognition sa mga mukha. May kislap ng relief sa mata niya, pero may pagkalito rin. Bakit hindi ginamit ni Manny ang pangalan niya para matapos to? Dahil ayaw ni Manny na maging tungkol sa fame.
Ayaw niyang manalo ng respeto dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa prinsipyong pinaglalaban niya. Isang matandang lalaki sa karamihan ang lumapit, nanginginig pero matatag ang boses. Officer, alam mo ba kung sino ang kausap mo? Tiningnan siya ng masama ng officer. Manahimik ka dyan. Pero hindi natahimik ang karamihan. Mas maraming boses. Si Manny Pacquiao yun. World champion siya. Tinulungan niya ang libu-libong tao. Ano bang ginagawa mo na hinaharas mo siya? Nagblink ang officer, naguluhan. Pacquiao, bulong niya sa sarili. Pero mabilis niyang itinaboy ang duda, ayaw magpakita ng kahinaan. Wala akong pakialam kung sino siya, sigaw niya, sinusubukang mapanatili ang kontrol. Walang lampas sa batas. Pero iba na ang dating ng salita. Hindi nakasama ang karamihan sa kanya. Hindi na sila natatakot. Galit na sila. Nagbabago na ang power dynamic. At sa unang pagkakataon, naramdaman ito ng officer. Tahimik pa rin si Manny, hindi kinukumpirma o tinatanggihan ang identity. Ang katahimikan niya ay lalong nagdagdag ng tensyon. Lalong lumakas ang bulungan ng karamihan. Nakukuha ng mga phone hindi lang ang harassment, kundi ang pasensya, composure, dignidad ng lalaki sa gitna. Isang teenager sa harap ang napahinga ng malalim, kumikinang ang mata. Idol ko yun. Siya talaga. At nakatayo siyang kalmado, hindi man lang nagmamalaki kung sino siya. Nagsimulang mag-cheer ng mahina ang mga tao, hindi para sa confrontation, kundi para sa strength of character ni Manny. Lumaki ang enerhiya sa paligid niya tulad ng alon. Pero ang officer nakakapit pa rin sa kontrol. Pumove ulit ang dibdib, sigaw, sapat na to. Umalis kayo dyan. Pero wala ng authority ang mga salita. Hindi na natatakot ang karamihan. Protective na sila kay Manny. At si Manny, hindi pa rin sinasabi ang isang bagay na pwede agad magtapos ng conflict. Ako si Manny Pacquiao. Sa halip, tumayo siya bilang tao, ordinaryo, mapagpakumbaba, malakas, at hinayaan ang mundo na magdesisyon kung anong hustisya ang hinihingi nito. Nabibitak na ang authority ng officer. Nararamdaman niya ang pagbabago ng karamihan, mula bulungan hanggang open defense. Pero sa halip na umatras, itinulak pa ng pride. Manahimik kayong lahat, sigaw niya sa mga nanonood. Official police business to, huwag kayong makialam. Pero lalong nagalit ang karamihan sa mga salita. Dosenang boses ang sumigaw ng protesta. Wala siyang ginawang mali. Bakit mo siya hinaharas? Hindi na kami tatahimik. Tahimik sandali si Manny, tinatanggap lahat. Hinawakan pa rin ng asawa ang braso niya, maputla ang mukha sa pag-aalala. Tinitingnan siya ng mga anak, naghahanap ng lakas sa ekspresyon ng ama. At saka nagsalita si Manny. Hindi malakas ang boses, pero naririnig. Kalmado, matatag, deliberate. Officer, simula niya, sinagot ko kayo ng may respeto. Ipinakita ko ang isi ko. Ipinaliwanag ko kung bakit ako nandito. At gayon pa man, pinili niyong tratuhin ako ng may galit na parang krimen ang pag-iral ko. Tahimik agad ang karamihan. Natigilan pati ang officer, nagulat sa pagbabago ng tono. Tumagal ang mga salita ni Manny sa hangin na puno ng katotohanan. Tumagal siya ng hakbang pasulong, hindi inaalis ang tingin sa officer. Nakatayo ka rito sa uniforme na humihingi ng respeto. Pero ang respeto ay pinaglalaban, hindi pinipilit. Kapag nag-profile ka ng tao, kapag tinrato mo ang mga pamilya bilang suspect ng walang dahilan, hindi mo pinapanatili ang batas. Dinudungisan mo ito. May mga bulalas ng gulat mula sa mga nanonood. Mas lumapit ang zoom ng mga phone, nakukuha ang bawat salita. Nag-react ang officer, sinusubukang makuha ulit ang control. Bantayan mo ang bibig mo. Akala mo pwede mo akong turuan. Pero hindi tumigil si Manny. Lalong tumatag ang boses, hindi galit pero hindi natitinag. Hindi kita tinuturuan. Pinapaalala ko sa'yo, bawat lalaki, babae, bata ay may karapatan sa dignidad. Ang authority ay hindi sandata laban sa walang kapangyarihan. Ito'y tungkulin na protektahan sila. Sumabog ang palakpakan sa karamihan. Namula ang mukha ng officer, tumingkis ang panga. Sa unang pagkakataon, siya na ang nasa depensa. Hindi mo alam kung sino ang kinakaharap mo, sabi ng officer, nanginginig sa frustration. Pwede kitang
Bahagyang itinaas ni Manny ang kamay, pinatahimik siya ng walang galit. Nag-init ang mga mata sa tahimik na intensity. Alam ko kung sino ang kinakaharap ko at hindi ako pipiyo. Hindi para sa sarili ko, hindi para sa mga anak kong nanonood, hindi para sa mga taong nagdusa ng tahimik sa parehong trato. Sapat na. Makapangyarihang katahimikan ang sumakop sa park. Natigilan ang salita ng officer sa lalamunan. Nawala na niya ang karamihan, alam niya iyon. Ang mga banta, dating matalim at nakakatakot, ngayon ay parang walang laman. Sinira ng mga nanonood ang katahimikan ng suporta. Tama siya. Tumayo ng matatag, Manny. Ganun dapat ang tapang. May nagpalakpak, may nagtaas ng kamao, sumasalangaw ang solidarity. Hindi mapakali ang officer, tinitingnan ang dagat ng phone na nakatutok sa kanya. Nawawala na ang authority niya, hindi dahil lumaban si Manny ng may puwersa, kundi dahil mas malakas ang katotohanan ni Manny kaysa sa badge niya. Humugot ng malalim na hininga si Manny, binaba ang boses para lalong tumagos. Officer, hindi kita kaaway. Ama ako, asawa, tao na naniniwala sa hustisya. Pero hindi ko kailanman tatanggapin na tratuhin ako ng mas mababa sa tao. Hindi ngayon, hindi kailanman. Deafening ang katahimikan na sumunod. Naramdaman pati ng mga batang nanonood ang bigat ng sandali. Hindi na para sa sarili lang ang sinasabi ni Manny. Para na ito sa lahat ng hinusgahan ng hindi patas, binabaliwala o na-profile ng walang dahilan. At habang nakatayo siya roon, squared ang balikat, kalmado pero hindi bumibigay. Nawala ang kapangyarihan ng officer. Hindi na mahalaga ang mga banta, hindi na nakakatakot ang authority. Dahil sa sandaling iyon, ang presensya ni Manny Pacquiao, mapagpakumbaba pero commanding, ay nagpabaliktad ng sitwasyon. Hindi pa siguro na pagtanto ng COP, pero nagbago na ang balanse. Kasama na ang karamihan kay Manny. Kasama ang katotohanan kay Manny. Kasama ang hustisya kay Manny at naiwanang mag-isa ang officer. Namumula ang mukha ng officer, mabigat ang paghinga habang sinusubukang hawakan ang authority. Pero nawala na ang bigat ng mga salita. Hindi na natatakot sa kanya ang karamihan. Kasama na nila si Manny. Mula sa likod, isang middle-aged na lalaki ang dumaan, taas pa rin ang phone. Tinuro si Manny, malakas ang boses. Hindi mo ba nakikita? Si Manny Pacquiao yun. Parang kidlat ang pangalan sa karamihan. Hindi na bulungan. Sigaw na. Agad nagbago ang enerhiya. Sumali ang maraming boses. Si Manny Pacquiao, ang champion. People's champ. Senador siya, bayani ng milyon-milyon. Nagblink ang officer, naguluhan. Lumingon kay Manny, naningkit ang mata na parang pinoproseso ang naririnig. Pacquiao, bulong niya. At mula sa gilid, dumating ang isa pang officer na aakit ng ingay. Hindi tulad ng kasamahan, nakilala agad niya si Manny. Nanlaki ang mata, mabilis na lumapit, urgent ang boses. Tigil! Si Senator Manny Pacquiao yan. Sumabog ang karamihan, halo ng palakpakan at galit. May nag-applaud, may sumigaw sa unang officer. Alam mo ba kung sino ang binabastos mo? Paano mo siya tratuhin ng ganyan sa harap ng pamilya niya? Global champion siya at hinaras mo siya. Nanghina ang postura ng officer, bahagyang lumubog ang balikat, nawala ang yabang sa unis. Natamaan siya ng realization. Ang lalaking binantaan niya, ang sinusubukang pahiyain ay hindi basta dumadaan. Isa siya sa pinakarespetadong atleta at public figure sa mundo. Pero hindi nagmalaki si Manny. Walang triumphant smile o itinapon ang fame sa mukha ng officer. Nanatiling steady, hindi nagbago ang kalmadong ekspresyon. Sabi niya ng mahina, kayong bagong dumating na officer. Ako si Manny Pacquiao, pero hindi iyon dapat ang maging basehan. Dapat ako'y tratuhin ng may parehong respeto tulad ng sinumang tao rito. Wala nang higit, wala nang kulang. Tahimik ulit ang karamihan, mas tumama ang mga salita, kaysa sa anumang suntok na itinama niya sa ring. Nanginginig ang boses ng nahihiyang officer. Hindi ko alam. Nagtatrabaho lang ako. Profile mo siya, sigaw mula sa karamihan. Abuso mo ang authority mo, sigaw ng isa pa. Namutla ang mukha ng officer. Ang mga kamay na dating mabilis sa cuffs, ngayon ay nanginginig sa gilid. Sinubukan magsalita, pero namatay ang bawat salita sa lalamunan.
Kumpleto na ang pagbaliktad. Lumapit ang ikalawang officer, inilagay ang matatag na kamay sa balikat ng kasamahan. Sapat na. Sobra na ang ginawa mo. May halo ng disappointment at authority ang tono. Ibaba ng unang officer ang tingin, hindi makatingin kay Manny. Kumpleto ang kahihiyan. Hindi dahil hiniling ito ni Manny, kundi dahil inilantad ng aksyon niya ang katotohanan. Samantala, pinuri ng karamihan ang dignidad ni Manny. Nagpalakpakan ang mga estranghero. May sumigaw ng pangalan niya ng may pride. Ang mga batang natakot noon ay gumingiti na sa relief, hinihila ang manggas ng magulang. Si Manny Pacquiao yun. Bayani siya. Itinaas ni Manny ang kamay, gently pinatahimik ang cheers. Muli siyang nagsalita, kalmado pero makapangyarihan. Alalahanin niyo, ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa fame, pera, o titulo. Bawat tao ay may karapatan dito, kilala mo man sila o hindi. Sumabog ang palakpakan sa approval. Ang officer ngayon ay maliit sa gitna ng mga boses, ibinaba ang ulo sa kahihiyan. At sa sandaling iyon, hindi lang confrontation ang napanalunan ni Manny Pacquiao. Napanalunan niya ang puso ng lahat na naroroon. Hindi sa pamamagitan ng kamao, kundi sa kababaang loob at katotohanan. Natapos ang eksena sa park hindi sa handcuffs o karahasan, kundi sa aral na mag-ietso ng malayo pa. Tahimik na nakatayo ang disgraced officer, nakayuko, habang hinila siya quietly ng kasamahan. Pinuri ng karamihan si Manny hindi lang kung sino siya, kundi kung paano niya dinala ang sarili ng may dignidad, kababaang loob at tapang. Habang pinagsasama-sama ni Manny ang asawa at mga anak, lumapit ang mga tao. May humihingi ng picture, may nagpapasalamat lang. Pinakita mo sa amin kung paano tumayo ng matatag, sabi ng isang binata, nanginginig ang boses sa emosyon. Umiti lang si Manny, sagot ng mahina. Laging piliin ang respeto. Pero hindi yon ang katapusan ng kwento. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang mga video na ni-record ng dose-dosenang nanonood sa social media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Bawat platform ay puno ng clips ng confrontation. Sumabog ang hashtags. #respect for Manny, #justice not profiling, #Pacquiao dignity. Nanood ang buong mundo. Milyon-milyon ang nanood. Dumagsa ang comments mula sa bawat sulok ng mundo. Mas maganda pa ang paghandle niya kaysa sa sinumang politiko o celebrity. Kaya siya hindi lang champion sa ring kundi sa buhay. Natuto ang officer ng leksyon habang buhay. Kinuha ito ng news outlets. Sumabog ang headlines. Manny Pacquiao harassed chief's police, responds with grace and humility. Inulit ng talk shows ang video. Inanalisa ng mga analyst ang mga salita na parang tula. Para sa marami, hindi lang tungkol kay Manny. Tungkol ito sa kung ano ang kinakatawan ng sandali. Nakaharap agad ang officer sa consequences. Nag-launch ng internal investigation. Hinihingi ng public outrage ang accountability. Sa loob ng ilang araw, suspendido siya at lalong lumakas ang panawagan para sa reform sa departamento niya. Pero hindi kailanman ipinagdiwang ni Manny ang pagbagsak niya. Nang tanungin ng reporters para sa comment, simple lang ang sagot, pinatawad ko siya. Wala akong galit sa puso, pero sana ay matuto tayong lahat na walang dapat husgahan batay sa itsura. Bawat tao ay may karapatan sa respeto. Ang mga salitang yon na naipalabas sa GH at na-share online ay tumama ng malalim. Hindi ito tungkol sa revenge. Tungkol ito sa pagbabago. Inilipat ni Manny ang isang sandali ng kahihiyan sa platform para sa hustisya. Sa Pilipinas, puno ng pride ang mga kalye. Mula Manila hanggang Mindanao, may mga mural ni Manny, hindi siya nakataas ang guwante sa tagumpay, kundi nakatayo ng kalmado sa park, humarap sa injustice ng walang takot. Sa buong mundo, binanggit ng mga guro at leader ang mga salita niya sa classroom, sa speeches, sa campaigns laban sa discrimination. Ang mga anak na dating yumakap sa kanya sa takot ay tumingin na ngayon sa ama ng maihigit na paghanga. Papa, bulong ng anak niya ng gabing yon. Hindi ka lumaban sa kamao, pero nanalo ka pa rin. Ngumiti si Manny, niyakap ng mahigpit ang mga anak. Ang pinakamalaking laban ay hindi laging sa ring, sabi niya. Ito'y ang laban na manatiling tapat sa tama. At kaya, ang simpleng araw sa park ay naging kwento na humawak sa milyon-milyon. Paalala na ang lakas ay hindi lang sinusukat sa muscle, kundi sa karakter.
Na ang authority ng walang hustisya ay nababagsak, habang ang kababaang loob na may katotohanan ay nananatili. Kung naniniwala kang walang dapat husgahan batay sa itsura, ay type ang key respect sa comments at mag-subscribe para sa higit pang inspiring stories tulad nito.